So, 3 years na ako dito sa Amerika. And so far, it's really great. Thank you po, Ama, kasi I'm living my dream right now. Ito yung iniisip ko nung grade school pa lang ako. Yung gusto ko dumating yung time na wala na akong intindihin, di na ako nag-iisip kung paano babayaran yung mga bayarin sa bahay, yung kaya kong mag-provide sa mama ko nang hindi ako masyadong hirap sa trabaho. Yung easy lang, yung kalma lang ang lahat, yung obviously, of course, hindi naman nating mapipigilan yung ginagawa ng ibang tao, 'di ba? Kung mas pinipili nilang gumawa ng masama or manakit ng iba o hayaang mapahamak ang ibang tao. So hindi ko iniintindi 'yun. Mula noon hanggang ngayon, kumbaga naniniwala ako sa Diyos. So mataas ang pananampalataya ko na kaya ng Diyos ang lahat. So, hindi ko iniintindi yung mga bagay-bagay sa labas ng bahay ko. So, my main concern is my mom. And the second one now is my husband. At basta yung dalawang taong yun is maayos at mukha naman silang masaya sa piling ko. So, everything is smooth and easy. So, America has been so grateful to me. Masaya. Kalma lang. Kalma lang. Ito yung time na iniisip ko nung maliit ako is sana dumating yung time na maging okay ang lahat. And this is it. I'm living my dream. Thank you, Habi, so much. So, malamig na ngayon. And about work, syempre pag-uusapan natin yung work. Mabilis naman akong nakakuha ng trabaho kasi yung sa mga taong nakakaalam sa akin, simple lang ako. Kung ano lang yung kaya ko, kaya ng ability ko, yung afford ko, yun lang. Though, hindi ko naman pwedeng sabihin hindi ko afford yung mga branded. Kaso hindi ako yun. I'm just a simple being. Ika nga dun sa mga galing sa grade school, yung mga nag-aaral sa grade school, from grade school. Ako yung Juan. Ako yung laging need tulungan ng ibang tao. And until now, ganun pa rin yung mindset ko. I've never been on the top. Pero kung payabangan sa experience at sa mga taong nasampal ng kaliwat kanan, nagawa ko naman yun. Kaya medyo may angas ako tsaka yabang. Kasi hindi ako nagpapatap. Kasi may ability ako eh. May dunong ako at meron akong ability. At may angas din ako just because of those experiences. So, I get easy job. Nag-apply ako. Cashier, something. Ngayon is I'm working in factory. So, easy lang. Tapusin mo lang yung oras mo. Gawin mo lang yung trabaho mo nang naaayon sa kailangan ng company. And that's it. Simple lang. Though, syempre, ang isa sa pinakamahirap gawin is pakibagayan yung mga tao sa paligid mo. Though I'm easy to flex myself to everything kasi mahilig ako sa kakaiba. I can adapt myself easily. Give me a matter of minutes. Kaya kong gumalaw ayon sa kung ano yung paligid ko. But anyway, you cannot please anybody. So, yun yung mahirap na
to this point of my life, kahit naman noon, lagi kong gusto na tama ang gawin. Kasi ewan ko ba, laging question yun sa akin. Alam naman ng bawat isa sa atin, mapaano man ang edad mo, mapaano man ang estado mo sa buhay. Alam nila ang tamang gawin, pero mas pinipili nilang gawin yung mali at masama. Hindi ko maintindihan yung tao. Pero, pangarap nila yun at pinagdarasal nila yun na maging maayos sila at ang pamilya nila at ang bawat miyembro ng pamilya nila. Pero, pinipili nila ang mali at masama. It's very interesting advocate ng isang human being. Advocate na tayo, ha? Level up na ako. So, sa trabaho ganun din. Medyo mas gusto ko nga yung sa work environment eh. Kasi it's a private property of one business or one company. So, there's our rules. So, anything na umaalma sila dun sa thin line, madali ko siyang, ang tawag dun, it's like you against your words. Ganon, parang ganon lagi yung panuntunan ko sa buhay. Kung ano sinabi mo, yun yung ibabalik ko sa'yo. So, kung umaarte ka o umaalma ka o umaasta ka sa akin na mas magaling ka sa akin, dapat nga mas magaling ka sa akin. Kasi, ako din, ang asta ko or ang lagi kong nilalagay sa isip ko since high school graduate lang ako, na lahat ng tao sa paligid ko, mas magaling sa akin. Kasi, high school lang ako eh. Kayo nag-college kayo, nag-university kayo eh. Pero, bakit lumalabas na mas engot kayo? Diba? Kung iniisip mo na mas magaling ka sa akin, kailangan mong ipakita sa akin yun. Diba? Kasi, iyon din yung ine-expect ko yun. Expectation. Diba? Kung iniisip mo, pagkita mo sa akin, diba? Asian ako, mas maliit ako sa'yo, hindi ganun katangos ang ilong ko, feeling mo mas maganda ka sa akin, mas branded ang mga damit mo sa akin, o mas maganda bahay mo sa akin, naka-tiles, diba? 4 ang kwarto, may kotse ka, brand new, ako din, nakikita ko yun sa'yo at naririnig ko yun sa'yo. So, kung mas magaling ka sa akin, ako din nag-expect ako mas magaling ka sa akin. Diba? Ibibigay ko sa'yo ang tronong yun. Pero hindi ang corona. Dahil akin ang corona. Diba? Kung mas magaling ka sa akin, ikaw na. Bakit engot-engot ka? Diba? So, lagi yan sa paligid ko, especially ngayon. Sa trabaho, ganun din sila. Piling nila, mas magaling sila sa akin. Well, sa'yo yun. Ibibigay ko yun sa'yo. Kaya huwag kang aasta-astang engot sa harapan ko, lalo na sa trabaho. Kasi, hindi ko i-accept ang lahat ng reason mo kapag engot-engot ka sa work, 'di ba? Especially sa work. Kasi sa works, meron tayong product na kailangan. Ang standard ko to the highest level. Mapa product yan, mapa bagay yan, hayop yan, lalo na sa tao. Kailangan ang tao sa akin above my expectation. Kasi sabi nyo nga, mas magaling kayo sa akin, di ba? So, huwag kayong aasta-astang engot. Kasi, pag umasta kang engot sa harapan ko, at any time, at any point of the day,
tatratuhin kitang hayop. Kasi hindi ka na tao. Hayop ka na. Hindi naman ako mahilig sa animal ibibigay ko sa'yo ang astang hayop. 'Di ba? Ganun lang yun. Kung anong gusto mo, bibigay ko sa'yo. Gusto mo ikaw ang boss, ibibigay ko sa'yo. Kaya lang, kailangan mong taasan ang nagagawa ko. Nagawa. Past tense. Nagawa ko na. Ganun yun. Kasi nagawa ko na Kaya nga may asta na ako, di ba? Past tense na yun. Ngayon, kung hindi, pero feeling mo rin mas magaling ka sa akin, the floor is yours. Gawin mo. Because I'm watching. Di ba? Saya kayo. Excited ako. Ang dami nga, lagi nakikipag-usap sa akin. Kinakausap ako. Ano daw ang gagawin ko? Medyo pahangin. Hindi naman pahangin. Pero talagang tinatanong nila yung advice ko kasi deadma ako sa mga ganyan Work is work. Period. No exclamation point, no ... no question mark. Work is work. So, lagi silang nag-a-approach sa akin. Ano ba daw ang gagawin ko kapag may mga tao sa paligid na puro nega? Pero natatawa ko. Sa isip ko, sobrang natatawa ako. Kasi nung high school ako, hanggang sa mga dati kong trabaho mula Pilipinas, Middle East, ngayon dito sa Amerika, naiisip ko, ang alam ko, ang sabi ng mga tao, ako yung nega. Ako yung negative. Bakit? Sabi nila, anong gagawin mo? May mga tao, ang daming sinasabi, nega. Sabi ko, wala. Paano kung pinag-uusapan kanila? Wala. Karapatan nilang mag-usap sila. Sabi ko, kung nag-uusap sila, involve ang pangalan mo, o kahit hindi ikaw, kahit feeling mo ikaw yun, wala kang dapat gawin. Pero kung nakikita mo na feeling mo ikaw yun, nagtatawanan sila at nag-uusap sila, I think matuwa ka. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nag-uusap sila. Meron silang isang bagay na napagkakasunduan. Yun nga lang, ikaw yung pinagtatawanan, pero deadma ka lang. Kasi normal naman sa taong pinag-uusapan ng isang tao. Okay lang yun. Sabi ko, ikamamatay mo ba yun? Hindi. O hindi naman ba't ka magagalit? Huwag ka maging affected. Sabi niya, ang hirap kasi ang daming naririnig. Sabi ko, deadmayin mo lang, hindi naman importante yun, di ba? Sabi niya, so bakit ka nakakainis kasi? Sabi ko, okay lang yun. Sabi niya, kung ikaw yun, sabi ko, kasi ako yun, di ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, alam ko naman yun saan patungo yung istorya mo. Sabi kong ganun. So, ako yung pinag-uusapan. Sabi niya, hindi ka apektado? Hindi. Kung ano yung payo ko sa'yo, ganun yung ginagawa ko. Kaya nga naipapayo ko sa'yo yun. Kasi, yun lang naman ang dapat mong gawin. Nag-uusap sila tungkol sa akin. Masaya ako, lalo na pag naghahalakhakan sila. Sabi niya, bakit? Kasi hindi naman nila yung kayang iparinig sa akin May narinig ka ba na andyan ako tapos binanggit pangalan ko? Sabi niya, wala. Kasi hindi naman nila ako kaya. Because I'm doing the right thing. Don't you think? Sabi niya, yeah. So, ayaw mo na sila mag-usap. Huwag kang mag-alala. Hindi ako apektado. Pero salamat sa concern. Pero gawin mo rin yun sa'yo. Sabi ko, sigurado naman ako na na-experience mo rin yung sinasabi mo sa akin. Pero, thanks for the head-ups. I know that already. Sabi niya, really? Yeah, I'm still here, right? Because I survived. I know how to survive. Sabi niya, oo nga Sabi ko, ganun lang yun. Normal yun. Tao tayo, nagko-communicate, nag-uusap. So, deadma lang. Sabi ko, unless
unless they're not doing their job, dun ako papasok. Kasi po, sometimes, past tense uli, naging, ano ba ko? Nag-supervise din ako ng linya. So, may mga ganun na pasaway. Kahit anong pag-usapan nila, deadma ako. Basta, ginagawa nila trabaho nila. The moment na tumunog ang machine, kasi factory kami, so we're working with the machine. The moment the machine beep, dun na, automatic ang corona ko, nagniningning. Nagniningning ang corona ko. Kailangan nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Suck it up, buttercup. Ganon ang tema ko. Pero, for a while lang yun. And then back to the future again. Parang silang plakang paulit-ulit-ulit. Pero that's his life. Paulit-ulit naman. So, pasensya. Alam niyo naman wala ako nun. Pero nag-enjoy ako. I like where I am right now. Relaxing. I love the company that I'm part of it. I'm one of the biggest company in the America. And I love that name. So grateful. Thank you, America. Till then, take care and be safe. Love you, hubby.